Carson's POV. Sino ba naman ang hindi sasama ang loob? Kung nabastard ka, 'di ba? Kainis. Katakot-takot na lakas na loob ang inipon ko para maamin ko sa kanya na mahal ko siya. Tapos babastard din niya lang ako. Aminado talaga ako na nasaktan ako sa sinasabi ni Rosita sa akin kanina. Ayaw niya daw sa akin dahil baka magbago pang feelings ko sa kanya or baka naman wala talaga siyang pagtingin sa akin dahil sa kalagayan ko ngayon. Pero hindi pumayag siyang magpahalik sa akin ng makailang ulit. Tapos hindi niya ako gusto? Na wala siyang pagtingin sa akin? Hindi niya ba alam na sobrang dami ng babaeng naghahabol sa akin? Pasalamat nga siya dapat dahil mahal ko siya pero bakit ayaw niya sa akin? Ayaw niya ako maging boyfriend at amo lang daw ang tingin niya sa akin. Kung nasaktan ng ego ko dahil sa pag-iwan sa akin ni Valerie noon, parang mas masakit ang pambabasted sa akin ni Rosita ngayon. Kung saan naman sigurado na ako sa sarili ko na siya na lang ang mamahalin ko, saka ko naman malaman mula sa kanyang bibig na wala siyang gusto sa akin. Ang sakit kaya, ang hirap tanggapin. Bro, mainit na. Sasama ka ba sa amin sa mansyon? Natigil lang ako sa pagmumuni-muni na marinig kong boses ng kapatid kong si Julian. Hindi na ako nagtaka dahil maaga talaga siya minsan kung pumunta dito sa bahay para dumalaw. Kayo na lang, wala pa ako sa mood na makiharap sa mga pinsan at mga kamag-anak natin. Malamig na sagot ko sa kanya. Hindi naman nakaligtas sa paningin ko ang pag-ismi nito. Sabay sipat ng tingin sa akin. Mainit na naman ang ulo mo? Hay nako, bilib na talaga ako kay Rosita. Buti na lang at napagtsatsagaan ka niyang alagaan sa ugali mong yan. Sagot naman ito sa akin. Naiinis na tinapunan ko siya ng masamang tingin. Kung pumunta ka dito para dagdagan mong inis na nararamdaman ko ngayon, pwede ba umalis ka na sa harap ko? Wala ako sa mood para makipag-usap ngayon. Galit ko ng wika sa kanya. Hindi naman ito nagpatinag, bagkus nginisihan pa ako. Hay nako, hindi ka pa rin nagbabago. Mainitin pa rin ang ulo mo, parang gusto ko na tulikunin si Rosita sa'yo. Hinahanap na siya ni Baby Russell kaya kakausapin ko si Mommy mamaya. Nahanapan ka na ng bagong alalay. Sagot nito sa akin na lalo nagpasiklab sa inis na nararamdaman ko. As if naman papayag ako no? Kahit binasted na ako ni Rosita na yon, hindi ako papayag na umalis siya sa tabi ko. Mananatili sa tabi kong babaeng yun hanggang sa matutunan niya akong mahalin. Tama, hindi ako basta-basta susuko. Pasasanwa't mahuhulog din sa mga kamay kong babaeng yun. Ang dapat ko lang gawin ngayon ay maghintay ng perfect timing at magpagaling. Kapag magaling na ako, hindi na ako maghihindian ng babaeng yun. Pipilitin ko siyang mahalin niya din ako. Gagawin kong lahat para maging akin siya. Huwag mong subukan kung hindi habang buhay talaga kitang hindi kikibuin. Galit kong sagot kay Julian. Nagulat na lang ako dahil malakas itong tumawa. Galit ko naman siyang tinapunan ng masamang tingin. May nakakatawa ba? Nababalo ka na ba? Galit kong tanong sa kanya. Natatawang umiling naman ito at makilang ulit. Hindi, alam mo masyado kang halata Huling-huli na kita brother. Wala kang itatago sa akin. Nangangantyaw na sagot nito. Hindi naman ako nakaimik. May gusto ka kay Rosita no? Na-develop ang feelings mo sa kanya. Pinagnanasaan mo na siya? Natatawa pa rin itong bigkas. Kung nakakatayo lang ako kanina ko pa sana ito nilapitan at tinakpan ang bibig niya. Napakabulgar talaga ng bunganga ng kapatid kong ito. Mabuti na lang at wala si Rosita sa paligid kong hindi mapapahiya na naman ako. Pwede ba, bunganga mo, para kang tanga? Inis na inis kong sagot, lalo itong natawa't sinipat ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Hindi naman ako nagulat bro, in-expect ko na talagang may in love ka sa kanya Don't worry, hindi ako tututol. Kung gusto mo ako pang gagawa ng paraan para maging kayo Muling wika nito. Nagtapat na ako sa kanya kaninang umaga, hindi niya ako gusto kaya binastad niya ako. Hindi ko na maiwasang pag-amin ko kay Julian. Napansin ko pa ang paglaki ng mga mata nito at ang pagpigil ng pagtawa. Sa inis ko mabilis kong pinagulang ang wheelchair ko para talikuran siya. Hindi talaga matinong kausap kung kailan ready na ako magkwento at aminin sa kanya feelings ko para kay Rosita. Saka siya tatawa sa harap ko. Hindi niya ba alam kung gaano kasakit kapag ayawan ka ng taong gusto mo? Halos mabaliw nga siya nung iniwanan siya ni Demetrio. Tapos tatawa-tawanan niya ako ngayon? Nasa ng hustisya sa kapatid kong ito. Hey, relax lang bro. Sorry na. Sige na, hindi na ako tatawa. Magkwento ka pa. Pigil niya sa akin. Hindi ko siya pinansin at akmang papasok na ako sa loob ng bahay. Nang siya namang paglabas ni Mommy at Daddy. Nakasunod sa kanilang yaya Raquel habang karga nitong ampon namin si Baby Morgan. Mukhang paalis na sila ng bahay para dumalaw sa mansyon. Weekend ngayon
at family day. Lahat ng halos na miyembro ng pamilya Velasco kailangan dumalaw sa mansyon para magtipon-tipon. Simula nung maaksidente ako, hindi na ako nakakadalaw kaya alam kong nagtatampo na sila grandma at grandpapa sa akin. O Julian, nasa ang apo ko? Tanong ni mommy. Pumesto pa ito sa likuran ko nang siyang labis kong pinagtaka. Natutulog sa kotse kaya hindi makababa si Demetrio. Aalis na po ba tayo? Sagot naman ni Julian. Yes, alis na tayo. Sagot ni mommy kasabay na pagdampi na kami niya sa balikat ko. Carson, sumama ka na sa amin. Walang mag-aalaga sa'yo dahil wala si Rosita. Muling wika ni mommy na nagpagulat sa sistema ko. Lalo na nang banggitin niyang pangalan ni Rosita. Wala si Rosita? Bakit nasan siya? Alam ko masyadong halatang pag-aalala sa boses ko pero wala na akong pakialam saan nagpunta si Rosita. Kasama ko pa lang siya kanina tapos sasabihin niya na wala siya dito sa bahay. Saan nagpuntang babaeng yun? Nag-resign na ba? Nilayasan niya na ba ako dahil ayaw niya sa akin? Nag-day off? Nagpaalam siya sa akin kanina kaya pinayagan ko na rin. Kawawa naman yung bata. Unang beses magpaalam na magde-day off daw siya at kawawa naman kung hindi papayagan. Sagot ni mommy. Hindi ko na naiwasan pagpagtagis na aking bagang. Nag-day off tapos hindi nagpaalam sa akin? Kung nagsabi siya sa akin na gusto niyang lumabas, papayag naman ko siya. Baka nga sasamahan ko pa siya. Ma'am naman, bakit niyo pinayagan? Hindi siya pwedeng lumabas ng siya lang. Paano kung mapahamak siya? Nainis kong sabat kagad naman sila nagkatinginan dahil sa sinabi ko. Kung masyado na akong obvious sa feelings ko kay Rosita, wala na akong pakialam pa. Hindi mo raw kasi siya kinikibo kaya nagpaalam sa akin kanina na kung pwede mag-day off daw muna siya. Alangan namang hindi ko payagan gayong hindi naman talaga nagde-day off ang batang yon. Hayaan mo na muna mag-enjoy yung bata, sagot naman ni mommy. Nainis naman ako na patingin sa kawalan. Kasalanan ko pa pala kung bakit naisip niya mag-day off ngayong araw. Porket hindi ko siya kinikibo basta na lang siyang aalis na hindi nagpapaalam sa akin. Hindi ako papayag. Paano kung mapahamak siya sa labas? Si mommy na rin nagsabing hindi lumalabas si Rosita kaya hindi siya sanay na gumala-gala sa labas. Hindi ako sasama sa mansyon. Malamig kong sagot at pinagulong ko ng aking wheelchair papasok ng bahay. Diretso ako ng kwarto at kaagad na dinampot ang aking cellphone. Tatawagan ko sana si Rosita nang ma-realize ko na wala pala akong number niya. Sa isipin yun, ngali-ngali kong iba tong cellphone at mabilis na pinagulong ulit ang wheelchair palabas ng kwarto. Bumalik ako kung saan ko iniwan si Mommy kanina at mabuti na lang dahil hindi pa sila nakaalis. Sasama ka na ba? Mabuti naman at nagbagong isip mo. Aalis na tayo dahil baka kanina pa tayo hinihintay nila grandma. Kagad na wika ni Julian nang mapansin niya ako. Kagad naman akong umiling. May phone number ka ba ni Rosita? Pakibigay sa akin dahil tatawagan ko siya. Sagot ko, hindi ko na pinansin ang panudyong tingin sa akin ni Julian. Ang importante sa akin matawagan sa Rosita para pauwiin. Carson anak, hayaan mo mag-enjoy yung tao. Kailangan din ni Rosita mag-day off para makapag-unwind. Huwag kang mag-alala, hindi matatapos ang araw na itong uuwi din yon. Isa pa, kasama niya si Lisa kaya hindi siya mapapahamak. Sabat naman ni mommy. Mom, wala akong pakialam sa unwind na yan. Hindi siya nagpaalam sa akin at mas kailangan ko siya. Kailangan niya makauwi ngayon din dahil kung hindi akong lalabas para hanapin siya. Determinado kong sagot. Kagad naman silang nagkatinginan. Pailing-iling pa si Daddy habang titig na titig sa akin. Ibigay mo ng number ni Rosita para matapos na. After this, mauna na kayo sa mansyon. Susunod na lang kami ng mami mo sa inyo. Utos naman ni Daddy kay Julian. Kagad naman tumalim ang kapatid ko at binigay niya ang number ni Rosita sa akin. Pagkatapos kong isave sa akin cellphone, kagad din ako nagdial. Kung may hypertension lang siguro ako, baka kanina pa ako inatake. Paano ba naman kasi walang Rositang sumagot? Nakailang ring ng cellphone ito pero hindi talaga to sinasagot. Sinadya niya man o hindi sagutin ang tawag ko. Lalo namang naging dahilan yun para lalo akong magalit. She didn't answer the phone. Kailangan ko si Mang Jobert. Aalis kami. Tukoy ko sa driver namin. Before ako na-aksidente, driver ko na si Mang Jobert kaya kasundo ko siya. Carson, iho. Ano bang nangyayari sa'yo? Parang gusto na namin isiping in love ka kay Rosita. Dahil sa pinagagawa mo. Uuwi si Rosita mamaya kaya hintayin mo na lang. Muling wika ni mommy. Sa pagkakataon na ito, ramdam ko ng inis sa boses niya. Nakukulitan na siguro siya sa akin pero hindi tatalab sa akin ang bagay na yon. Nag-aalburuto talagang kalooban ko at wala akong ibang gusto ko hinding maiuwi sa bahay si Rosita. Tatawagan ko na po bang kaibigan nating judge, ma'am, dad?
Ipakasal na natin tong praning kong kapatid kay Rosita para manahimik na siya. Sabat naman ni Julian. Kaagad ko naman tong pinukol ng masamang tingin. Wala talaga akong panahon na makipagbiruan ngayon. Nag-aalburo tong kalooban ko sa sobrang inis. Humanda talaga ang Rosita na yun mamaya. Paparusahan ko talaga siya para hindi niya nauulitin ang pag-alis ng bahay na hindi nagpapaalam sa akin. Hindi ko matanggap na nag-enjoy siya ngayon samantalang heto ako. Halos mamatay na sa sobrang pag-aalala sa kanya. Bueno, sige. Ipapahanap ko sa driver si Rosita. All you have to do is sumama ka na lang sa mansyon para malibang ka. Pag-uwi natin mamayang hapon baka nandito na rin si Rosita. Sumusukong wika ni Mommy na kagad namang sinugundahan ni Daddy. Tamang mami mo, Carson. Sumama ka na lang muna sa mansyon. Jack, na miss ka na ng mga lolo't lola mo. Huwag mo masyadong isipin si Rosita. Malaki na siya para protektahan ang sarili niya. Sagot naman ni Daddy. Kagad akong umiling. Buo na pong desisyon ko, Dad. Sasama ako kay Mang Jose sa paghahanap kay Rosita. Seryoso kong sagot. Wala na akong pakialam pa sa isipin nila. Kapamilya ko sila kaya dapat lang na maintindihan nila ako. For God's sake, Carson, saan mo hahanapin si Rosita? Nabanggit na sa akin kanina na sa Divisoria daw sila pupunta pero ang laki ng lugar na yon. Super crowded din at mahirap mahanap ang taong hindi natin sure kung nandun ba talaga. Sagot ni Mommy. Halatang tutol ito pero wala akong balak na makinig. Kung hindi sana nila pinayagan si Rosita na mag-day off, baka sumama pa akong sa mansyon. Siyempre basta kasama din ang Rosita ko. Nababaliw na nga siguro ako dahil pinaglalaban ko talagang gusto ko. Hindi ko kaya maghintay ng maghapon dito sa bahay nang wala si Rosita. Baka mabaliw lang ako sa sobrang pag-iisip at pag-aalala sa kanya. Hindi ko rin talaga maintindihan ang sarili ko kung bakit ako nagkakaganito sa isang babae gayong hindi ko naman ito naramdaman noon kay Valerie. Hindi ako ganito kapraning pagdating kay Valerie noon pero si Rosita, feeling ko talaga sobrang laki ng bahagi ng puso kong inangkin niya. Hindi ko nga ma-imagine kung ano klaseng buhay meron ako. Kung sakaling mawala siya sa akin. May magagawa pa ba kami? Sige na nga. Pero pagkatapos mo sa labas or kung mahanap mo man or hindi si Rosita, sa mansyon ka dumiretso ha? Hihintayin ka ng lolo't lola mo. Ang tagal mo nang hindi sila binibisita, kaya utang na loob, Carson. Makinig ka naman sa amin. Wika ni Mommy sa akin. Rosita's POV, imbis sa Divisoryang punta namin. Nagaya si Ate Lisa na sa Baclaran na lang daw. May kikitain daw kasi siya ng mga kaibigan at dahil wala naman akong idea sa lugar na ito, pumayag na rin ako. Wala naman din kasi akong balak na mamili. Isa sa mga dahilan kaya ako sumama sa kanya dahil gusto kong takasan ang pagsusungit sa akin ni Sir Kenneth. Kahit na sandali lang, gusto ko rin kasi makapag-isip ng tama eh. Gusto ko magmuni-muni dahil hanggang ngayon gumugulo pa rin sa isipan kong katagang binitawan ni Sir Carson sa akin. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala sa sinabi niyang mahal niya daw ako. Hindi ko nga alam kung matutuwa or matatakot ba ako. Hindi ko din kasi alam kung hanggang saan at kailan ko kayang pigilan ang sarili ko. Na huwag siyang patulan. Kaunting halik ang bilis kong bumigay. Nawawala din ako sa sarili ko once na lumapit ng labi niya sa labi ko. Parang gusto ko na ngang mag-resign na lang para maiwasan ko na siya pero saan naman ako pupulutin kung gagawin ko yon. Malaki ang sahod ko at isa pa, mabait sila madam at sir. Hindi sila katulad sa mga nauna kong amo na kung makatingin sa akin akala mo, kakainin ako ng buhay. Kaya ang malaking utang na loob ko kay Sir Dimitri at Ma'am Julian. Sa kanila ko kasi talaga unang naranasan na igalang din ako bilang tao. Hindi ko naramdaman na mababantingin nila sa aming mga kasambahay nila. Kung hindi lang talaga mabait si Ma'am Julian, sa akin ay wala din talaga akong balak na tanggapin ang alok nila noon na ako nang mag-aalaga kay Sir Carson. Ang sungit niya kaya, ang hirap pakisamahan ng tao may ganong pag-uugalit-galit sa mundo. Pero ngayon parang gusto ko na lang yatang magsungit na lang siya, palagi tawag niya na lang akong landiin. Mas maganda kung turingan namin ay amot alalay niya ako. Wag lang sanang may ma-involve na kiss. Ay Rosita, nandyan na sila, halika na. Naputo lang sa kakamuni-muni ko nang marinig ko ang boses ni Ate Lisa. May tinuturo ito sa bandang simbahan kaya napatingin din ako sa gawing iyon at kaagad ko napansin ang dalawang lalaki na kumakaway din sa gawin namin. Silang kikitain mo ate? Nagtataka kong tanong. Kaagad naman tumango si Ate Lisa. Matanda lang siya ng ilang taon sa akin pero ate pa rin ang tawag ko sa kanya. Tanda ng paggalang. Oo, si Samuel at Rayson. Mga kababata ko sila at naliligaw sa akin si Samuel. Hindi ba ang gwapo niya? Kinikilig na wika ni ate sa akin. Hindi ko tuloy maiwasang mapangiti. Akala ko kasi talaga boyfriend ni Ate Lisa ang driver ng kapitbahay namin. At ang lalaki yun ang kakatagpuin niya ngayon pero mukhang nagkamali ako.
Kumakaringking sa iba't ramdam kong kilig sa boses niya. Bago pa ako nakasagot, nakalapit ng dalawang lalaki sa aming dalawa ni Ate Lisa. Mukhang mababait naman kaya wala naman siguro akong dapat na ipag-alala. Mabuti naman sumama ka, Rayson. Si Rosita nga pala, mabait yan sa kakasama ko sa trabaho. And Rosita, si Rayson nga pala. Kababata ko't magkakasama silang dalawa nitong si Samuel ko sa SM na nagtatrabaho. Nakangiting pakilala ni Ate Lisa sa aming dalawa ni Rayson. Nice to meet you, Rosita. Hindi ako nagkamaling samahan ko si Samuel ngayon. Akala ko talaga magiging third wheel ako nilang dalawa. Mabuti nilang at nandyan ka. Nakangiting wika ni Rayson at kaagad na rin itong naglahad ng kamay sa akin. Napasulya pa ako kay Ate Lisa bago ko tinanggap ang pakikipagkamay ni Rayson sa akin. Naisip ko lang, parang nagkaroon yata ako ng instant nakadate ngayong araw Wala naman sigurong problema dahil mukhang mabait naman itong si Rayson. Hindi naman siguro ito gagawa ng mga bagay na hindi ko magugustuhan. Sa SM na lang tayo kung ganun. Ang init Narinig kong wika ni Ate Lisa, kaya hindi ko maiwasang mapangiti. Kanina pa kasi talaga tagaktak ang pawis ko sa sobrang init. Naramdaman ko na rin ang pagkakabasa ng likod ko dahil sa pawis. Nagpasya kami sumakay ng jeep papuntang SM at habang nasa biyahe kami, narinig kong pagtunog ng cellphone ni Ate Lisa na kagad niya namang sinagot. Hindi ko sana papansinin pero nagulat na lang ako dahil bigla niya akong kinalabit kasabi ng pagbigkas na sa pangalan ko. Si Rosita po? Opo, kasama ko siya, sir. Cellphone? Hindi ko po alam kung dala niya cellphone niya pero kasama ko po siya. Opo, sir. Narinig kong wika ni Ate Lisa habang hindi ko naman maiwasang makaramdam ng kaba. Ewan ko ba? Sa itsura kasi ni Ate Lisa ngayon halatang ninenervyos Bago kami bumaba ng jeep, sinabi pa nito sa kausap na nasa SM daw kami. Nang tuloy na kami makababa ng jeep, kaagad akong hinila ni Ate Lisa palayo sa dalawang lalaki naming kasama. Nagtataka naman ako nagpatianod na lang. Mukhang importanteng gusto nitong sabihin sa akin. Rosita, tumawag sa Sir Sungit. Galit at parang malalagot din yata ako. Hindi ka ba nagpaalam sa kanya? Tanong niya sa akin na naging dahilan para makaramdam din ako ng nerbiyos. Ha? Si Sir Carson? Tumawag sa'yo? Bakit daw po ate? Nagtataka kong tanong. Hindi ko alam. Teka lang, nasan bang phone mo? Kanina pa raw siya tumatawag sa'yo pero hindi mo siya sinasagot. Naku, Rosita, kahit na hindi ko nakikita si Sir, ramdam kong galit niya. Paano na yan? Kinakabahang tanong niya sa akin. Napalunok tuloy ako sa sarili kong laway dahil sa sinabi niya. Ano naman bang drama ni Sir Carson? Bakit niya ako hinahanap gayong nagpaalam naman ako sa mami niya kanina? Hayst, panira naman ang momento sa Sir Pati si Ate Lisa nadamay pa. Hindi ko dalang phone ko, nakalimutan kong bitbitin. Kinakabahan kong sagot, napansin ko pang napangiwi si Ate Lisa at seryoso akong tinitigan. Dito lang tayo, susundin ka daw ni Sir Carson, on the way na raw sila. Ramdam ko pa rin ang kaba ni Ate Lisa, hindi ko naman maiwasang magulat sa sinabi niya. Susunduin? Ganun na ba kapraning ang lalaking yon? Day off ko ngayon tapos susundin niya daw ako? Halos 3 oras pa lang ako dito sa labas Pasaway talagang Sir Carson na yon. Pasok na tayo sa loob, masyadong mainit na tagaktak ng pawis ni Rosita. Naputo lang pag-uusap namin ni Ate Liza. Nang marinig namin pareho na nagsalita sa Rayson. Alanganing umiti si ate sa kanila bago sumagot. Mamaya na lang, susundin kasi si Rosita ng amo namin, sagot ni ate. Bakit? Hindi ba't day off nyo? Nagtataka naman sabat ni Samuel. Hindi na rin ako sumbat pa sa pag-uusap nila. Hinayaan ko na lang na magpaliwanag si Ate Lisa sa kanila dahil abala ng isip ko kay Sir Carson. Hindi nga nagtagal ay may humintong mamahaling sasakyan sa harap ko. Hindi ko maiwasang magulat dahil pagbukas ng bintana ng kotse, galit na mukha ni Sir Carson ang unang sumalubong sa akin. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba na mapansin ko ang galit na itsura ni Sir Carson. Napasulya pa siya sa dalawang lalaking kausap ni Ate Lisa bago makahulugang tumitig sa akin. Lalo na dagdagan ang galit sa itsura nito. Teka, baka iniisip niya nakadate kong isa sa mga lalaking yun. Ang bilis pa namang mahusga nitong si Sir Carson. Bahala na nga siya. Basta ako malinis ang konsensya ko at wala akong ginagawang masama. Isa pa, wala naman siguro siyang pakialam kung sakaling makapag-date ako, diba? Hanap niyo daw po ako, sir. Pilit ng ngiting tanong ko sa kanya. Lalo namang nagsalubong ang kilay niya, parang galit pa rin Parang gusto ko na tuloy siyang patulan. Ayaw niya akong kibuin kanina tapos sa habol-habulin niya ako ngayon. Saka kailangan niya ba talaga akong sunduin? Hindi niya ba kayang mabuhay na wala ako sa tabi niya?
Ano yon, nakadepende na talaga siya sa akin gayong noon pa man ay ayaw niya naman talagang may mag-aalaga sa kanya. Sino bang may sabi sa'yo na pwede kang lumabas ng bahay? Sakay na. Seryoso nitong wika sa akin, hindi naman ako nakaimik. Nagtatalo pa rin kasi talagang kalooban ko kung susundin ko siya or hindi gayong day off ko ngayon. Ibig sabihin malaya kong gawin lahat ng gusto ko at hindi niya ako pwedeng utus-utusan. Ay sir, nandiyan na po pala kayo. Sorry po, hindi ko naman po alam na bawal palang mag-day off si Rosita. Narinig kong wika ni Ate Lisa, mabuti naman at napansin niya din ang pagdating ng kotse ni Sir Carson. Mas mabuti na siguro kung dalawa kami ang pagagalitan. Hindi masyadong masakit sa kalooban. Pwede mong ituloy ang day off mo, si Rosita lang iuuwi ko. Malamig na sagot ni Sir Carson kay Ate Lisa. Parang lalo akong pinagpawisan dahil sa narinig ko mula sa kanya. Ang weird ng taong ito. Ako lang talagang kailangan niya. Ang unfair niya ha. Salamat po sir, nakangiting sagot ni Ate Lisa sabay sa niya sa akin na sumakay na daw ako ng kotse. Hindi naman ako nakakilos, nag-isip ako ng idadahilan kay Sir Carson para sana ma-enjoy ko naman ang araw na ito na hindi na muna siya nakikita. Ano na, tatayo ka na lang ba dyan? Sumakay ka na. Narinig ko pang yamot na bigas na Sir Carson kaya naman hindi ko napigilan ang mapasimangot. Sobrang sama talaga ng ugali niya. Kwan, day off ko po ngayon sir, saka nagpaalam po kay madam kanina. Sagot ko naman sa kanya, natigilan ito't matalim akong tinitigan. Sasakay ka ba o sasakay ka? Bilisan mo na dahil sobrang init at huwag mong ubusin ng pasensya ko Rosita. Hindi ka nagpaalam sa akin at malabo din papayagan kita. Mas sungit nitong sagot sa akin. Kagad ako napaismid. Di wow. Kaya ngayon hindi na ako nagpaalam sa kanya dahil hindi niya ako papayagan eh. At saka kaya ko lang naman naisipang mag-day off dahil hindi niya nga ako kinikibo kanina. At saka dyan din naman siya magaling eh. Ang mangsindak. Hayos makikita niya. Isusumbong ko talaga siya kay madam. Unang pagkakataon ko mag-day off. Sinira naman ng asungot na Carson na to. Kung hindi ko lang siya amo, kanina ko pa sana to gustong batukan. Rosita, sumakay ka na. Baka mas lalong magalit at baka pati ako pauwiin niya. Sayang naman ang date namin ni Samuel ko. Narinig kong bulong ni Ate Lisa sa akin at parang gusto kong magpadyak sa inis. Napansin ko pa na bumaba na ng kotse ang driver na Sir Carson sa Mang Jobert at binuksan itong pintuan sa gawin ni Sir Carson. Pasok na Rosita, masyadong mainit at lalabas ang lamig ng kotse. Wika pa ni Mang Jobert, kaya napakunot noo ako. Parang hindi lalabas ang lamig sa loob ng kotse, binuksan niya. Hayos pala desisyon naman ito si Mang Jose. Wala na akong choice kundi maglakad palapit ng kotse at mabilis na sumakay. Kagad namang sinara ni Mang Jose ang pintuan ng kotse, napansin ko na naman ang kakaibang titig sa akin ni Sir Carson. Kaya pala gusto mo mag-day off dahil may kadate ka ngayon ha? Nangiinis na wika nito sa akin kaya napatingin na rin ako sa kanya. Sa lubong ang kilay na nakatitig ito sa dalawang lalaking kasama ni ate. Sabi ko na nga ba mambibintang talaga, ang sama ng ugali. Wala akong date, kanina ko lang sila nakilala. Saka hindi ko naman din akalain na may kakatagpuin sa Ate Lisa Pagkakaila ko dahil hindi ko rin matanggap sa sarili ko na magkakaroon din sana ako ng instant ka blind date. Umismid naman ito sabay hagod ng tingin sa akin. Sure ka? Oras na malaman ko niloloko mo ko, makikita mo talaga kung paano ako magalit at magselos. Sagot nito, wala nga wala akong kadate. Ang kulit naman, nainis kong sagot. Kagad naman itong nanahimik pero napapansin ko na patingin-tingin pa rin sa akin. Baka masyado lang siyang nagagandahan. Napansin ko rin na nag-umpisa ng magmaniobra na sasakyan si Mang Jobert. Palis na kami at talagang hindi natuloy ang day off ko. Nasulyapan ko pa si Ate Lisa na nakatitig pa sa kotse kasama ng dalawang lalaking kaharap niya. Ano kayang iniisip nila? Punasan mo yung pawis mo, mukha ka ng dugyot dahil sa katigasan ng ulo mo. Muling wika na Sir Carson sabay abot ng tissue. Lalo naman ako napasimangot. Sige, manlait ka lang. Kapag yumaman talaga ako, hindi na talaga kita papansinin. Bakit niyo pa kasi ako sinundan? Hindi niyo po ba alam na salitang day off? Araw ng pahinga ko ngayon Nagmamaktol kong sagot sa kanya. Nagbulat na lang ako dahil naramdaman kong pagdampi ng tissue sa noo ko. Gosh, pinupunasan niyang pawis ko. Parang bigla ko tuloy nalunok ang sarili kong dila. Hindi ako nakapagsalita dahil kinikilig ako. Ganito ba talaga kasweet ang isang Carson Velasco Sandoval? Kung totoong mahal niya talaga ako, parang ang swerte ko naman yata. Talo ko pang nanalo sa loto.